So, pinag-usapan natin yung the big question kanina. Pero ano ba yung problem sa Corinth? Ano yung sinasagot ni Paul dito sa chapter 3? So, dito sa chapter 3, parang merong issue na sinasagot si Paul. Ito yung mga patama or mga paninira sa kanya ng mga nanggugulo sa iglesia ng Korinto. Ano ba yung mga issue nila kay Paul? Ang issue, bakit daw si Paul ay walang hawak o walang dalang sulat or dokumento na nagpapatunay na siya ay isang tunay na apostol or kahit letter of recommendation galing sa 12 disciples o galing sa church sa Jerusalem? At bakit wala siyang proof ng kanyang ministry? At maaaring hindi rin siya katulad ng mga sikat na mga tagapagsalita ng panahon nila. Ito yung mga issue nila kay Paul. Isa dyan, maaaring yung kanyang physical presence was weak. Sabi yan sa 2 Corinthians chapter 10 verse 10, sabi doon, his letters are weighty and strong, but his bodily presence is weak and his speech of no account. His bodily presence is weak. So isa yon sa mga issue nila kay Paul. And then, pangalawa, sinabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 11 verse 6, sabi niya, even if I am unskilled in speaking, I am not so in knowledge. So inamin mismo ni Paul na siya ay unskilled sa speaking or sa pagsasalita. So, alam din yun ng mga tao, alam din yun ng mga nakikinig sa kanya sa Korinto. At yun yung mga issue nila kay Paul. Idagdag pa dito yung mga kahirapan na pinagdaanan ni Paul, yung mga hindi magagandang pangyayari sa kanyang mga paglalakbay, na sinasabi ng iba na yung kanyang mga failed na mga journey, yung mga nangyayari sa kanyang suffering, ay maaaring sign na hindi siya tinawag o hindi siya isang apostol. At sinasabi marahil ng mga ibang nagdudulong-dulungan sa Korinto na lahat ng pintas, lahat ng kahinaan, lahat ng nangyayari kay Paul makes his apostleship questionable. So, ganun na nga yung mga pintas sa kanya nung mga nagdudulong-dulungan sa Korinto, di ba? Lahat yon, at sinasabi pa nila, wala pa siyang dalang mga letters of recommendation. Wala siyang mga certificate na galing sa kung sino-sino. Wala siyang mga newsletter of successful ministry na dala-dala sa kanyang bag, etc., etc. So, hinahanapan nila si Paul ng proof of his ministry, which brings us to our first point, the proof of Christ-centered ministry. Sabi sa verse 1, babasahin ko po dun sa ESV, are we beginning to commend ourselves again? So tanong yan ni Paul, it's a rhetorical question. At yung word na commend, sa original Greek translation comes from two combined words or two combined root words na ang ibig sabihin ay to stand together. So, ibig sabihin, kung sinasabi mong totoo yung isang bagay, dapat ito ay nakasandal sa isa pang bagay na nakatayo bilang matibay na basihan. So, yung argument mo, for example, yung argument mo, hindi yung tatayo kung wala itong kasamang matibay na basihan, which makes sense. Ganyan yung sinasabi ng mga nanggugulo sa Korinto na ano yung basihan ni Pablo para dun sa kiniklaim niya na siya ay isang apostol at lingkod ng Diyos. At sa context ng chapter 3, kung sinasabi ni Paul na siya ay isang valid na apostle, ito yung hinahanap sa kanya ng mga
ng mga nanggugulo dito sa Korinto. Naghahanap sila ng matibay na basihan or proof na legit yung kanyang title and ministry, na siya ay tunay na itinalaga bilang lingkod ng Diyos. Para sa kanila, sabi nila kay Paul, nasaan yung mga papeles mo o mga katibayan mo sa iyong ministry? Maaring may mga tagapagturo sa Korinto na dinidisplay nila or winawagayway nila yung kanilang certificate or yung mga letters of recommendation nila, yung kanilang mga pinag-aralan, pinagtapusan, o kung ano man kanilang na-achieve sa buhay. Siyempre, kung mas maraming certificates, mas maraming diploma, at yung mga letters of recommendation nila ay galing sa mga makapangyarihan or mga sikat na tao, mas mataas yung maaring hingin nila na bayad sa kanilang appearance or sa kanilang pagsasalita. Paano natin nasabi yon? Sabi sa chapter 2 verse 17. Sabi doon, hindi kami katulad ng marami na kinakalakal or pinagkakakitaan ang salita ng Diyos. Dati sa EDSA maraming ganyan, sakay sa bus. Tapos salita na yan, buklatan ng Bible. And then pagkatapos, ayan, iikot na yung nangongolekta. Araw-araw, halos sa aking pagluwas may mga ganyan na kinakalakal ang salita ng Diyos. So kasama din sa mga certifications and letters na to, yung tendency ng isang tao na magmalaki sa kanyang mga accomplishments. Ito yung mga madidilim at yung mga maling purpose ng mga hinihingi nilang dokumento, certificates at mga letter of recommendation. Maari silang magmalaki, kaya sabi niya sa verse 1, basahin ko po sa Tagalog, gagamitin ko po yung ang Biblia version. Sabi niya, magsisimula ba kaming muli na purihin ang aming sarili? O kailangan ba namin, gaya ng iba, ng mga sulat ng papuri sa inyo o mula sa inyo? So maaaring ginagamit ng mga ibang tao yung gantong mga certificate para ipagyabang. Itaas yung kanilang sarili at hindi si Kristo. So, hindi mahirap para kay Paul yung kumuha ng mga ganitong papeles. Alam naman siguro natin, kayang-kaya niyang kumuha ng mga letters or recommendation sa iba't ibang mga church at sa ibang mga tagapagturo din. Pero para sa kanya, tinatanong niya yon kasi iniisip niya, kailangan pa ba yun? Kailangan niyo pa ba yun na makita? After all this time, ngayon pa kayo naghahanap ng ganitong mga requirements. Parang alam niyo yun, siguro kung di nila kilala si Paul, kung di nila nakasama si Paul for 18 months, at kung doon lang sila magkikita at magkakasama, well, naunawaan ko, I understand na hahanapan nila si Paul ng mga ganitong katibayan at mga letters of recommendation. Pero kilala na nila si Paul. And I'm sure, for 18 months na nakasama nung iglesia ng Korinto si Paul, nakwento na marahil ni Paul yung buhay niya sa kanila. Naikwento na niya kung paano siya tinawag ni Kristo para maglingkod sa kanya. Kaya hindi na makita ni Paul yung logic kung para saan at bakit kailangang bumalik na naman sila sa umpisa na nagpapakilala siya he's trying to build yung kanyang reputation. And then sabi pa niya, o kailangan ba namin gaya ng iba ng mga sulat ng papuri sa inyo o mula sa inyo? It's another rhetorical question galing kay Paul. Na I believe ang sinasabi niya, kailan pa naging requirement ng Diyos para sa isang tao na gustong sumunod kay Kristo ang magpakita ng isang dokumento para gawin at tuparin ang kanyang ministeryo? Hindi minamaliit ni Paul dito yung mga letters o yung mga legal papers dun sa panahon nila. Hindi niya minamaliit dito yung mga certificates, yung mga letters of recommendation. Dahil
Lalo na sa panahon ngayon, yung mga certificates of trainings and seminar, mabuti yon for equipping the saints at para mag-apoy yung ating paglilingkod kay Kristo. Ang minamaliit dito ni Paul ay yung maling pagpapahalaga ng mga taga-Korinto. Siguro maging ng mga tao sa panahon natin ngayon ay nangyayari yan sa masyadong pagpapahalaga sa titulo ng isang tao o anumang mga bagay na nakasulat sa isang piraso ng papel. Minsan bago ka sumunod kay Kristo, hinihintay mo muna na magkaroon ka ng certificate na ganito. Hihintayin mo ba muna na gumraduate ka ng ganito? Hihintayin mo ba muna na mag-undergo ka ng trainings and seminar na ganito? Kaya ang tanong ni Pablo, kailangan pa ba ng mga ganito bago ako sumunod kay Kristo? Well, hindi siya naghihintay ng sagot na yes or no. Ang sinasabi niya, kung naghahanap kayo ng proof of my ministry, you're looking at the wrong place. Kaya sabi niya sa verse 2, You yourselves are our letter of recommendation, written on our hearts to be known and read by all. So para kay Paul, kung meron man siyang ipapakita na proof of his ministry, it will not be something na nakasulat sa isang papel at may pirma ng kung sinong Poncio Pilato. Para sa kanya, the best proof ng kanyang ministry ay yung mga buhay na binago ni Kristo sa pamamagitan ng gospel. Sabi niya, you yourselves are our letter of recommendation. Kung meron man siyang ipagmamalaki, let's say, pumunta siya sa isang lugar, ito yung ipinagmamalaki niya, yung mga buhay ng mga taga-Korinto. At hindi yung kanyang mga personal victories na nakasulat sa papel, kundi yung victory of the gospel sa mga taong nakarinig at tumanggap kay Kristo. Kaya sabi niya sa Galatians chapter 6 verse 14, May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. Galing yan sa idea ng Jeremiah chapter 9 verse 23. Sabi doon, Thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom. Let not the mighty man boast in his might. Let not the rich man boast in his riches, but let him who boast in this, that he understands and knows me, that I am the Lord who practices steadfast love, justice, and righteousness in the earth. For in these things I delight, declares the Lord. Para kay Pablo, ito yung pinaka-importante. At sa pagbabalik ni Kristo, mawawala ng kabuluhan ang lahat ng bagay na ipinagmamalaki natin na temporary. Ano man ang narating mo, ano man ang estado mo sa buhay, kung hindi si Kristo ang pinakamahalaga sa iyo, ikaw na ang pinakakawawang tao sa buong mundo. Balik tayo sa ating verse. Sabi sa verse 2, written on our hearts. So first, ito yung sagot ni Paul sa concern ng mga taga-Korinto kung bakit hindi na niya kailangan na magdala ng recommendation galing mismo sa kanila, galing mismo sa mga taga-Korinto. Sabi niya, di ba sabi niya, or do we need, as some do, letters of recommendation to you or from you? Para kay Paul, hindi na niya yung kailangan dahil ang bawat isa sa kanila sa church ng Corinto have been written on the hearts of Paul. Nasa puso ni Pablo yung iglesia na ito. At kahit saan siya pumunta, hindi niya kailangan ng papel na nakalagay sa bag niya dahil kasama niya ang mga taga-Korinto sa puso niya. Ito yung pastoral affection ni Paul with the Corinthians na itinuturing niyang mga anak ang mga taga-Korinto. 1 Corinthians chapter 4 verse 15, sabi doon, For though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers.
For I, sabi ni Paul, became your father in Christ through the gospel. And this is the same pastoral affection ng inyong mga elders para sa inyo. Hindi man siguro namin ma-achieve yung level ng pastoral affection ni Paul, yung pag-aalaga sa church at yung pananalangin sa inyo, lahat yon, bawat isa sa inyo na itinalaga ng Diyos para sa amin, ay sinumpaan namin sa harap ng Diyos na kayo ay gagabayan, tutulungan, at sa tulong ng salita ng Diyos at kapangyarihan ng banal na Espiritu ay gagawin namin hanggang sa abot ng aming makakaya. Sabay na nasusulat yung pangalan ninyo sa members directory. Sabay na nasusulat sa puso ng bawat elders ninyo sa BBCC. Baka minsan nauuna pang masulat sa puso namin kaysa sa members directory. Kaya mabura man kayo sa members directory, I don't think mabubura pa kayo sa puso ng mga pastors ninyo sa BBCC. Walang pambura na kayang mag-alis ng pangalan nyo sa puso ng inyong mga lingkod. You are all written in our hearts. Yee! Sabi pa ni Paul, to be known and read by all. Sinasabi ni Paul sa mga taga-Korinto, kayo ang letters of recommendation ko. Kung paano kayo nakikita ng ibang tao sa inyong pamumuhay, ganun din nila hinuhusgahan yung aking ministeryo. And that's the reality sa isang church. Kung pumunta si Derek, let's say, si Pastor Derek, kung pumunta yan sa ibang bansa or sa ibang lugar o sa iba't ibang mga churches, tapos bago siya magsalita, bago siya makapag-preach doon, hinanapan muna siya ng proof of kanyang Christ-centered ministry. With full confidence kaya niyang masasabi, ang BBCC, ang aking letter of recommendation. Masasabi ba niya na ang buhay ng bawat miyembro ng BBCC, ang proof ng aking ministry? Kung sisilipin ba ang Facebook post mo? Kung tatanungin ba ang mga kapitbahay mo? Kung titingnan ba ang attendance mo sa church? Kung titingnan ba ang pagtulong mo sa mga gawain sa church? Are you or are we as a church a good letter of recommendation ng ating pastor? Sino makapagtataas ng kamay? Pastor, ako, I'm a good letter of recommendation. Ako yung gamitin mo. Verse 3, and you show that you are a letter from Christ. Tinawag ni Paul ang mga taga-Korinto na letter from Christ. Bakit? I mean, to be identified o para magkaroon ng title na letter from Christ, parang it sounds like a very honorable na title, di ba? Ang ibig sabihin ba nun, ang church sa Corinto ay flawless, they represent perfectly si Christ? Or sila ba yung best Christians ever para kay Paul, para matawag niya yung mga taga-Korinto na letter from Christ? Well, no. Alam naman natin yan. Kung babasahin natin yung buong book ng 1 Corinthians at 2 Corinthians, makikita natin that this church was a very messy church. Nag-struggle sila sa divisions, sa demandahan, sa spiritual pride, sa sexual sins, and moral failures. Tinawag sila ni Paul na letter from Christ, hindi dahil sila ang best of the best, but because yung reality ng transforming work ni Christ is undeniable sa kanila. Nakikita ni Pablo yung gawa ng Holy Spirit, yung pagbabago sa buhay nila.
The fact na binabago sila ng Holy Spirit mula sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan patungo sa pagsamba sa tunay na Diyos, from adultery, sa pagiging sakim, at iba pang mga nakakahiyang pamumuhay, into a worshiping body of believers, ito yung supernatural proof that Jesus is at work sa church sa Corinth. Kaya maaari siyang tawagin ni Paul na letter from Christ. And I'm not sure kung naisip ni Paul, I'm not sure kung nasagi ba sa isip man lang ni Paul na yung kanyang sulat na ito ay aabot sa atin dito sa Pilipinas at mababasa ng milyong-milyon. At hanggang sa panahon ngayon, I don't know, probably it's prophetic na tinawag niya itong letters from Christ. Pero para sa atin na nag-aaral nito, these letters are real letters from Christ. Natututo tayo kung sino si Kristo, kung paano mahalin at pahalagahan si Kristo. Sabi ni Paul, and you show that you are a letter from Christ delivered by us. Delivered by us. Yung word dito na delivered, hindi ito yung delivered or delivery na parang sa Shopee na araw-araw pupunta sa bahay nyo. Sa Greek, ang ginamit ni Paul na salita dito ay diakonetisa. From the word diakoneo, kung saan kinuha yung word na deacon, meaning to serve or to minister. Kaya nga yung pagkakasalin sa ang Biblia version, sa verse na to, sabi doon, pinapakita ninyo na kayo sulat ni Kristo na iniingatan namin. So bilang deacon, si Paul yung nag-iingat sa mga taga-Korinto. Ito ay gawain ng isang deacon. They serve and they take care of the church. At ito naman talaga yung ginagawa ni Paul mula pa sa simula sa church in Corinth. Patuloy siyang nagmi-minister, patuloy nila silang inaalagaan, at patuloy siyang naglilingkod sa kanila tulad ng paglilingkod ng Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. Sabi sa Mark 10:45, for even the Son of Man came not to be served, diakonetenai, but to serve, diakonesai, and to give His life as ransom for many. Pati yung gawain ni Kristo na paglilingkod sa atin ay tinukoy bilang isang gawain ng isang deacon. So deacons, remember, your work, your ministry, and your title are very connected, very tightly connected kay Kristo at sa ginawang paglilingkod ni Kristo. Malalim ang pundasyon ng isang pagiging deacon. Ito ay nakabaon sa ginawa ni Kristo. Next sa verse 3, sabi diyan, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. So hinihinga nila si Paul ng mga dokumento or letters of recommendations galing sa Church of Jerusalem or maaring galing sa 12 disciples. Sabi ni Paul, wala ako niyan. Pero I'll give you something way better. Hindi lang letter from Jerusalem, kundi letter from Christ. Hindi sinulat gamit ang tinta, kundi sinulat gamit ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi sinulat sa papel or inukit sa bato para masira, masunog at mawala ng halaga, kundi sinulat sa puso ng bawat mananampalataya upang walang hanggang pahalagahan, mahalin at sundin. Ang bawat buhay na binabago at nagpapatuloy sa pagsunod kay Kristo, inside a healthy church, is the real proof of Christ-centered ministry. Sa inyong program, may nakalagay dyan na main idea.
Sabi dun sa unang idea, our validation doesn't come from human endorsement, which might result in personal boasting. It comes from internal transformation by the Holy Spirit in the believer's heart. Number 2, the power of Christ-centered ministry, verses 4 to 5. Sabi diyan, such is the confidence that we have through Christ toward God, that we are sufficient not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God, who has made us sufficient to be ministers, servants, or diakonos of a new covenant. Dinamay ko na po yung konting verse 6. So naalala nyo yung the big question na nabanggit ko kanina, di ba? Sa umpisa. Yung question, who is sufficient for these things? Sinagot niya ni Paul sa verse 5. Di ba sabi niya, not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God, who has made us sufficient. Napakasarap mamahinga dun sa verse na to. Actually, kahit ilang beses ko ulit-ulitin, basahin, at pagbulay-bulayan yung verses na ito, hindi siguro ako magsasawa. Hindi ako sufficient sa pagiging asawa. Hindi ako sufficient sa pagiging ama, sa aking ministry. Hindi ako sufficient sa aking pagsunod kay Kristo. But our sufficiency, my sufficiency, is from God, who has made me sufficient para gawin yung pinagagawa niya sa akin. Mga kapatid, in behalf of BBCC pastors and Council of Elders, narito kami para tulungan kayo, samahan kayo, damayan kayo. Pero tandaan nyo, hindi namin kayang ayusin ang buhay nyo. Hindi nga namin kayang ayusin yung buhay namin eh. We are not sufficient in ourselves, but our sufficiency is from God. Hindi namin ito kaya, pero pagtutulungan natin. Pagsisikapan natin, not from our own ability or capability, but from the sufficiency na nanggagaling sa Diyos. Now, hindi dahil we are not sufficient, uupo na lang tayo sa isang sulok. Sabihin, hindi naman ako sufficient so hindi ko yan kayang gawin. At hindi ko yan gagawin. Susunod tayo kay Kristo, not because we are sufficient, but because His grace is sufficient. So last time, may kwento ko lang. So last time sa aming GraceCom, ang nag-lead ng devotion ay si Kuya Mac for the first time. Hindi ko alam kung for the first time ng kanyang buhay or for the first time sa GraceCom ay nag-lead siya ng isang devotion. Ay, hindi, nag-lead na pala siya sa praise and worship ng devotion. Pero hindi ganun kalaki yung crowd. After ko siya kausapin, or mag-request sa kanya na, Kuya Mac, pwede ka bang mag-lead ng devotion? 1 week prior dun sa kanyang nakatakda na pag-lead ng devotion, mga ilang ulit niyang sinabi sa akin na, Pas, di ko yata kaya. Pas, iba na lang. Si John na lang, sabi niyang ganon. Ilang beses niyang sinabi na hindi niya kaya. Hanggang dumating yung araw ng Friday, GraceCom na, sa bahay nila Ate Melanie at Kuya Eloy. Nandun na kami, wala pa siya. Ang usapan, 6 o'clock. Mag-aalas 7 na, wala pa. So, nangyari, nagkaligaw-ligaw siya. Siguro gusto niyang tumakas. Parang si Prophet Jonah,
Buti hindi siya kinain ng isda. So hanggang dumating siya, galing NLEX, ginto lang yung bahay ni Kuya Eloy. So hanggang dumating siya, galing NLEX, paglapit niya sa akin, sabi niya, "Pas, ikaw na lang." So wala naman talaga akong tiwala kay Mac na magagawa niya. Well, wala rin naman kasi akong tiwala sa sarili ko, sa magagawa ko. Yung tiwala namin, yung tiwala ko, ay nasa biyaya lang ng Panginoong Yesus. Pero nagawa niya. Natapos niya yung devotion. We had a very meaningful discussion. At bawat isa ay pinagpala. Kahit na nanginginig yung kamay niya, nanginginig yung boses niya. Pero para sa akin, it's a very beautiful sight. Napakasarap pakinggan. And it's a great testimony of God's grace sa buhay niya, sa aming Gracecom. Sola Gratia. Tulad ng sabi sa verse 4, such is the confidence that we have through Christ. Ang confidence ng mga taong kumakalaban kay Paul ay mula sa papel na nagsasabing sila ay qualified, magagaling at karapat-dapat sa isang posisyon, title or gawain. Ang confidence natin na kay Kristo ay magagawa natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo and to glorify the Father sa ating kahinaan, sa ating kakulangan, kahit na mahirap at parang imposible. Ito ay hindi sa mga bagay na masasabi natin na madali, na alam natin, na kaya natin, kundi sa mga bagay na inaamin natin that we are not sufficient to claim anything coming from our own ability, but our sufficiency is from God, who has made us sufficient to be ministers of a new covenant. Hindi lang not from our sufficiency, but also not for our own glory. Kaya rin siguro sinabi ni Paul sa simula, magsisimula ba kaming muli na purihin ang aming sarili? Kasi iniisip ni Paul, hindi na ako babalik doon sa gawain ko na ang pinupuri ng tao, yung sarili ko, na ang pinupuri ko ay yung sarili ko. Hindi na siya magsisimula ulit doon. Para kay Paul, hindi na siya babalik doon sa buhay na ang goal ay ang sariling kapurihan, paghabol sa papuri at pagtanggap ng ibang tao at paghabol sa temporary reward and satisfaction. His eyes are fixed kay Kristo. His works are for God's glory at yung kanyang ministry is fueled by the sufficiency coming from the Lord. Sabi dun sa pangalawang main idea sa inyong program, our sufficiency doesn't come from self-confidence, goodness, skills, or status. It comes from God's sufficiency, complete dependence on the cross of Christ. Number 3, life in new covenant. Sabi sa verse 6, who has made us sufficient to be ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. For the letter kills, but the Spirit gives life. Sinisikap ni Paul na paalalahanan sila ng kanilang insufficiency sa pagsunod sa kautusan. O pinapaalalahanan sila ng insufficiency ng kanilang ginagawang pagsunod sa kautusan na nagbubunga ng kamatayan. For the letter kills. Sabi doon, who has made us sufficient to be ministers of the new covenant. Nandun yung words na new covenant. Pinapaalala ni Paul na wala na kayo sa old covenant. Wala na kayo sa pagiging alipin ng kautusan. Sila na ngayon ay ministers or servants or diakonos of a new covenant. Pinapaalala ni Paul sa old covenant,
Pinapakita ang kapangyarihan ng kamatayan dahil walang taong perpektong nakakasunod sa kautusan. Sa New Covenant, pinapakita ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbibigay ng buhay dahil sa perpektong pagsunod ni Kristo sa kautusan at dahil sa kanyang sakripisyong kamatayan. Sa Old Covenant, ikaw ang mananagot sa kasalanan mo. Sa New Covenant, si Kristo na ang nanagot sa mga kasalanan mo. At kung ikaw man ay magkasala ulit, si Kristo ang mediator na magtatanggol patuloy sa iyo. Sabi diyan sa last na main idea ng inyong notes, the law or the letter was written to show God's perfect requirements. It's both good and righteous, but it cannot make anybody good or righteous. It kills all sinners. And then the gospel sa New Covenant shows us God's perfect love and mercy. He imparts His goodness and righteousness to us through Christ, and the Holy Spirit gives us life. Bilang conclusion, noong unang panahon, isinulat ng Diyos ang kautusan sa 2 tapyas ng bato. Sa mga panahon na yon, ang puso ng tao ay mas matigas pa sa bato. Kaya dumating si Kristo para gawin ang isang supernatural na heart surgery para palitan ang puso ng tao. Para palitan ng puso natin. Dahil kay Kristo, ang buhay ay hindi na nasusukat sa pagkakaroon ng checklist na nagawa ko na to, nagawa ko na yon. Ito na yung gagawin ko. Ito na yung susunod kong gawin. Kailangan ko pang magawa ito. Si Kristo mismo ang nagsulat kasama ng Holy Spirit. Sila ang nagsulat ng checklist sa puso ng bawat Kristiyano. Isinulat niya ang buong kautusan sa puso mo at sa huli dinagdag niya, ginawa na to lahat ni Kristo para sa iyo. It is finished. Kompleto na. Ginawa na ni Kristo ang lahat na hindi mo magagawa. As application and challenge, dahil doon we can rest in Christ's approval. Hindi sa approval ng tao, hindi sa approval ng mundo, hindi sa pagtanggap ng kung sino-sino. We can rest. Nakakapagod maging alipin ng mundo. Nakakapagod maging alipin ng kasalanan. Buti na lang, malaya na tayo. Malayang sumunod kay Kristo. Malayang mamuhay bilang magkakapatid kay Kristo. Malaya na tayo na tumalikod sa mga pangaakit ng mundo at malaya na tayong mamahinga sa mga pangako ni Kristo. We can rest in Christ's approval. Number 2, self-sufficiency versus Christ's sufficiency. Babasahin ko po yung sinabi ni John Piper sa kanyang book, The Future Grace. Sabi niya, so, your fear must mean that you do not trust me. And even though you are not sure that your own resources will take care of you, yet you opt for fragile self-reliance rather than faith in my future grace. So all your trembling, weak as it is, reveals pride. Ito yung ating self-sufficiency, yung ating pride. The remedy or the solution, yung gamot, yung medicine, turn from self-reliance to God-reliance. Turn from self-sufficiency to Christ-sufficiency. And put your faith in the all-sufficient power of the promise of His future grace. And number 3, this is the challenge para sa atin. What are people reading when they look at your life? Kung tayo ay tinatawag na letter from Christ. Hayaan ko po kayong sumagot niyan sa sarili niyong oras. Let's pray.